Part 12. Umawang ang bibig ko at pinanlamigan ng mukha habang nakatingin sa picture. At bago ko pa malaman ang ginagawa ko ay nasa harapan na ako ng kwarto niya habang padabog na kinakatok ang pintuan. Damn! Is he crazy? Why did he have to take a picture of that? That was freaking gross. It was so offensive. Bakit ba kailangan pa niyang i-send sa akin iyon? You moron! Gigil kong sinabi pagbukas niya ng pintuan. Agad ko siyang itinulak papasok sa loob na tinawanan lang niya. Relax, baby, natatawa pa rin niyang sabi habang isinasarado ang pintuan sa likuran niya. Ikaw at ako lang naman ang nakakita. Hindi makapaniwalang tiningnan ko siya. Really? Gusto niya akong mag-relax pagkatapos niyang i-send sa akin yung lintik na picture na yun. Burahin mo yun, Chino. Inis kong sabi habang masamang nakatingin sa kanya. Alright, nakangisi niyang sabi saka naglakad palapit sa kama niya. Dinampot nito ang phone niyang nakalapag doon at may pinindot-pindot. Siguraduhin mong buburahin mo yan, Alaric, banta ko saka humalukip-kap. Tumanggaw tango ito at halata ang nang-aasar niyang ngiti. Deleted, baby. Lumakad ito palapit sa akin at inabot ang phone niya. You can check it. At ubili kong kinuha ang phone nito dahil baka may makita pa akong hindi kanais-nais. Lumakad naman siya tungo sa may harapan ng computer table nito at umupo sa upuan. Itinuon niya ang atensyon sa screen ng laptop. Tumikim ako at tiningnan isa-isa ang mga pictures. Pinigilan kong mapangiti habang tinitingnan ang mga pictures na nakasave dito sa phone na kinuha kagabi. Halos kasi sa akin lahat, at kahit hindi maganda ang pagkakakuha, nakakatuwang isipin na kinukuhanan niya ako ng pictures ng hindi ko alam. It might be creepy for some, pero kilala ko naman siya kaya okay lang sa akin. Okay na, wika ko at nilock ang phone. Lumakad ako palapit sa kanya at nilapag iyon sa table. Napakislat ako nang bigla niyang iyakap sa bewang ko ang isang braso niya habang nakatingala sa akin. I don't want to delete that picture, to be honest. And I almost took the bedsheet with me. Mahina itong tumawa. Napangiwi ako sa sinabi niya. That's disgusting, Chino. Panunuya ko. How's that disgusting, baby? The stain on that bedsheet was solid proof that you were sealed forever with me. Inikat niya ang computer chair niya paarap sa akin at ipinulupot pa ang isang kamay sa bewang ko. Napahawak ako sa magkabilang balikat niya at malapad na napangiti ng ibaon niya ang mukha niya sa may tiyan ko. Okay, fine. Matutulog muna ako. Hinalas ko ang mga braso niya sa akin, at hindi naman ako nahirapang gawin iyon dahil kusa rin niya akong pinakawalan. Dito ka na matulog, alok nito. Mabilis akong umiling. Nasa bahay tayong lahat, Chino, paalala ko sa kanya. Pumalatak naman ito at biglang sumeryoso ang mukha niya habang nakatingin sa akin. Gusto mo pa rin itago ang tungkol sa ating dalawa. Hindi na tayo magkapatid, Ayla. Kinagat ko ang ibabang labi ko at nag-iwas ng tingin. Kahit naman gusto kong itago ulit, alam kong malalaman at malalaman rin nila. Hihintayin ko na lang siguro iyong araw na sila na mismo ang magtanong tungkol sa amin. Hindi naman sa ganon, tugon ko. Tipid akong ngumiti nang ibalik ko ang tingin ko sa kanya. Then sleep in my bed, baby. Ngumiti ito saka tinuro ang kama. I have work to do. Wala akong gagawin sa iyo if that's what you're thinking. Tinaas niya ang mga kilay saka binasa ang ibabang labi gamit ang dila. Bumusangot ako saka umiling, at naglakad palapit sa kama niya. Humiga ako dun habang siya naman ay itinuon na ang mga mata sa laptop na nasa harapan niya. Kumabog ang dibdib ko dahil sa pag-iisip na baka hanapin ako nila mommy at daddy ngunit parang mas okay na nga yata ang ganito na mahuli kami. At least, aamin na lang kaming dalawa kung sakali. Bahala na. Nagpabilang-bilang ako sa kama dahil hindi naman ako makatulog. Tumagilid ako ng higa para panuurin si Chino na ngayon ay abala na, layong bedsheet pala saan mo itinago. Tanong ko nang maalala ko ang tungkol dun. I washed the sheet after you left. Isinampay ko sa banyo, aniya nang hindi man lang ako binabalingan ng tingin. Ngumiti ako sa katumanggo. Hindi nagtanong ang mga pinsan natin noong nakita yun dun. Sinigurado mo na wala ng mantsa. Yep. Layong bedsheet pala saan mo itinago. Tanong ko nang maalala ko ang tungkol dun. I washed the sheet after you left. Isinampay ko sa banyo, aniya nang hindi man lang ako binabalingan ng tingin. Ngumiti ako sa katumanggo.
Hindi nagtanong ang mga pinsan natin noong nakita yun doon. Sinigurado mo na wala ng mantsa. Yep. Mariin kong itinikom ang bibig ko nang sumagi sa isipan ko yung katotohanan na first time rin niya kagabi. Bigla akong na-excite na magtanong na lalong gumising sa diwa ko. Hindi naman siguro siya magagalit na iniistorbo ko siya sa ginagawa niya, di ba? May gusto pa sana akong itanong, pero wag na lang. Baka naiistorbo kita. Huminto ito sa pagpindot sa keyboard ng laptop niya, at inikat ang upuan para maharap ako. I will gladly stop everything I'm doing just to answer your questions, baby, malambing nitong sabi. Go, ask me anything. Ngumiti siya. Umupo ako mula sa pagkakahiga at sumandal sa headboard. What we did last night. I trailed off, Leon ba talaga ang unang beses na ginawa mo yun? Okay lang naman sa akin kung hindi. Hindi naman ako magagalit. Wala namang problema sa akin yun. I just want you to be honest. Hindi ito kaagad na sumagot. Itinagilad lang niya ang ulo niya saka itinaas ang mga kilay. Pinaglaruan naman niya ang ibaba niyang labi gamit ang dila. He looked so uncomfortable and proud at the same time. You are my first. Sagot nito makaraan ng ilang segundo. So, yeah, it was my first time. Ngumiti ito nang hindi litaw ang mga ngipin saka na muling humarap sa laptop. Kinagat ko ang inner lip ko para mapigilan ang sarili na matawa. Baka isipin pa niya na pinagtatawanan ko siya dahil sa pag-amin niyang iyon. Pero ang totoo ay natutuwa ako na malaman na ako pa lang. Sa akin pa lang, hindi niyo ginawa ni Sanya, yun. Tanong ko pa, nakita ko ang bahagyang pagkunot ng noo niya. Kasi, di ba, madalas mo siyang luwi dito noon. Madalas ka rin namang nakabantay noon. Ngumisi ito sa akin. Wala sa sariling bumusangot ako. Hoy! Ang kapal mo. Bulyo ko. Tsaka, dinadala mo yun dito sa kwarto mo, di ba? Imposibleng wala kayong ginagawa. Wala naman talaga. Simpleng tugon nito. You didn't kiss her. Tumaas ang mga kilay ko habang nakatingin sa side profile niya. Huling-huli ko ang pag-irap nito. I did. Amin nito sa kalmadong tinig. Pero bukod doon, wala na. Sa iba, baka sa iba mo ginawa. Pang-aasar ko. Naniniwala naman ako na iyong nangyari sa amin kagabi ay ang unang beses niyang gawin iyon. Gusto ko lang siyang asarin. Ngumisi ito ng nakakaloko saka muling inikat ang upuan paarap sa akin. Sumandal ito sa backrest saka pahumalukip-kap. Bigla akong kinabahan habang nakatitig siya sa akin. You bet, Anya. Do you think if I already had an experience in you would have been able to walk properly last night? Seryoso nitong tanong. No, baby. But you managed to leave me in the room, right? You still got the energy to swim too. Harap-harapan niyang pinaikot ang mga mata niya habang naiiling. Para pa itong nainsulto habang sinasabi ang mga huling linya. Napalunok ako at lihim na pinagsisihan yung sinabi ko. Bakit ba kasi ang kulit ko? Ayoko lang na mahuli nila tayo kaya umalis ako, depensa ko. Ibinaba ko ang mga paa ko sa sahig para makaupo sa gilid ng kama. Ma'am, tumatango nitong sabi. However, I will make sure you won't be able to stand up the next time I'd make love to you. There was a hint of threat in his voice. Mabilis nitong inilapit sa akin ang upuan niya saka ako hinalikan sa mga labi na hindi ko napaghandaan. Hindi ako mapakali sa upuan habang nakaupo dito sa loob ng sasakyan. Malakas na kumakabog ang dibdib ko dahil sa kaba. First day ko ngayon sa trabaho kaya para akong kiti-kiti dito. 2 days after my birthday, I went job hunting. Ayoko namang nag-relay sa parents ko o kay dada. Tsaka, naiinggit rin ako sa mga pinsan ko na may mga trabaho na. Ayoko rin na magstay lang sa bahay. I couldn't even decide at first if I would look for a job here or, if I should just go back to the province para doon na humanap. Noong sinabi ko kay Chino na babalik na ako sa probinsya, muntik na kaming mag-away. Marami naman daw company dito na pwede kong applyan. Ganon rin ang sinabi ni Daddy sa akin nang mapag-usapan namin ang tungkol doon. But of course, I also had to talk to my father to ask for his opinion. Ayoko naman siyang baliwalain na lang basta-basta dahil ang alam niya ay hindi naman ako magtatagal sa mga fontanilla. Hindi naman niya ako pinahirapan sa magiging pasya ko at pumayag naman.
May pamilya rin naman daw ako dito bukod sa mga fonte nila na pwede kong uwian. Napatingin ako sa isang kamay nang humawak ito sa kamay ko na nakapatong sa may tuhod ko. Agad kong nilingon si Chino at nginitian. Nervous? Tanong niya. Very. Humugot ako ng isang malalim na hininga. Mabilis nga lang ako nakahanap ng trabaho kung tutuusin. 3 araw lang ang itinagal bago ako matawag para sa interview, and after noon ay pinabalik kaagad ako kinabukasan para sa mga requirements. Leon nga lang, may mga kulang pa ako sa mga ipinasa ko. Siguro dahil fresh graduate ako, at pasok naman ako sa qualifications nila kaya mabilis lang akong natanggap. I'm a degree holder with a BSBA major in Human Management Resources. You can do it, baby. Bahagya niyang pinisil ang kamay ko na hawak niya. Matamis akong ngumiti sa katumanggo-tango. Sana nga. I'm really nervous. Paano kung magkamali na agad ako sa first day ko? Biglang tumaas ang panik na nararamdaman ko at mas lalo akong hindi napalagay. That's understandable, Ayla. This is your first job. Tuturuan ka rin naman nila dun. Just enjoy your first day. Pinagkislap niya ang mga daliri namin sa kadinala sa may lap niya. Medyo nawala ang kaba ko dahil sa kanya. Diretso ka na ba sa site niyan? Tanong ko nang ihinto niya ang sasakyan malapit sa entrance gate ng company. Malaki at kilala ang company na to. Isa tong Japanese manufacturing company. It is managed by Japanese Inc. Group who is a leading global manufacturer of advanced small and medium-sized LTPS LCEDs. Yup, doon na lang ako maghihintay ng oras. He wrinkled his nose and smiled at me. Sabi ko kasi sayo, wag muna akong ihatid dito. Mapapaaga pa tuloy ang pasok mo. Dapat sana ay sasabay na lang ako kay daddy kanina, at magko-commute na lang papunta rito. Malayo kasi itong company na sa mga firm kung saan sila nagtatrabaho. Makulit siya kaya ayan. Napaaga pa ang alis niya sa bahay. Okay lang. Matamis itong ngumiti. Go ahead, baby. You don't want to be late on your first day. Ngumiti ako sa katermango. Mabilis ko siyang hinalikan sa mga labi na tumagal ng ilang segundo. Napahawak pa ito sa braso ko dahil sa gulat. I love you, wika ko nang ilayo ko ang sarili ko sa kanya. Mas lalong lumapad ang mga ngiti nito, at napansin ko ang pamumula ng dulo ng mga tenga niya. Napahalakhak ako dahil doon. Halatang hindi siya sanay na ganito ako sa kanya ngayon. Well, ngayon pa lang naman talaga. Sa bahay kasi ay hindi ko naman sinasabi sa kanya ang ganun at hindi ko rin naman siya hinahalikan na lang basta. At kahit gabi-gabi na kaming magkatabing natutulog ng patago, hindi pa naman nasusundan yung nangyari doon sa resort noong birthday ko. Parang ayoko na lang rin masundan dahil doon sa sinabi niya noon. And so far, hindi pa naman kami nahuhuli. Nararamdaman ko na may ideya na sina mommy sa amin pero hindi sila nagtatanong. O baka siguro, hinihintay na lang nila kaming magsabi. Pero normal pa rin naman ang pakikitungo nila sa akin. Ayoko naman ring aminin sa kanila kahit na gusto na ni Chino. Hahayaan ko na lang na magtanong sila. Inayos ko ang sarili saka na nagpaalam kay Chino. Hindi ko na siya hinintay na makaalis dahil nakihalo na ako sa mga empleyadong pumapasok. Nagsabi na rin ako sa guard na bagong hired ako, at sinabi ko na rin kung saang department ako. May tinawagan ang guard mula sa HR department. Nang mukhang expected naman ako ay binigyan ako ng direksyon tungo sa HR. Nanambalik ang kaba sa dibdib ko habang naglalakad. Nagmamadali naman ang ibang empleyado na nakakasabay ko na mukhang mga late na. May iba rin na palabas na ng building. Shifting ang schedule ng mga empleyado sa production kaya yung ibang nakakasalubong ko ay halata ang antok at pagod sa mga histura. Kumatok ako sa pintuan nang makarating ako sa HR department. May signage naman ito na tama ang pinagkatukan ko. You must be Ayla Din S.A. Velasco. Nakangiting wika ng isang babaeng hanggang balikat ang haba ng buhok sa siyang nagbukas ng pintuan. May suot itong salamin sa mata, at medyo may edad na rin. Yes po, ma'am. Ako po yung bago hired, sagot ko sa kangumiti. Paimpol kong inilibot ko ang paningin ko sa buong office. Maaliwas naman dito at maliwanag. May kanya-kanya ring table ang mga nandito. Halata ring ginagawa na nila ang kani-kanilang mga trabaho. Welcome. I'm Thelma, pakilala nito. Ngumiti ako sa katumango.
I'm kind of confused too if I should just address her by first name basis or do I have to use honorifics. Dinala niya ako table niya at sandaling kinausap. Nang sabihin niya na siya ang head ng departamentong ito ay hindi na ako na nag-alangan na tawagin siyang ma'am. Sinabi na rin niya sa akin kung ano ang gagampanan kong trabaho dito. Isa-isa na rin niya ako ipinakilala sa mga kasama namin dito sa office para maging pamilyar na ako sa kanila. At halos magulat ako nang makita ang isang pamilyar na mukha na nakangiti sa akin. "Hi, Ayla, so good to see you here," she happily said, as if she had never called me names before. "Magkakilala kayo, princess?" tanong ng babaeng kasama namin. "Yup, we were classmates from high school to first year college. Kaso, nag-move siya sa ibang lugar," masayang kwento nito. "We are friends, too, are we still?" Pilit akong ngumiti sa kanilang lahat dahil doon sa sinabi niya kahit na hindi ako sang-ayon. "Oh, that's good. Hindi na siya mahihirapang mag-adjust dito," ani Ma'am Thelma. "And since you said you're friends, ikaw na ang mag-training sa kanya para maging familiar na siya sa trabaho dito." "Sure, ma'am." Magalak nitong sang-ayon. Naiilang ako sa kanya nang kumapit ito sa braso ko na parang walang nangyari noon. Na parang wala siyang nalaman tungkol sa amin ni Chino. Wala akong galit na mabakas sa mukha niya. Parang siya pa rin yung dating princess na kaibigan ko bago na bulgar ang tungkol sa amin ni Chino. Maayos akong pinakitunguhan ni princess at tinuruan sa mga bagay-bagay na dapat kong matutunan dito. Hindi ko alam kung matatakot ako na mabait siya sa akin o matutuwa. O baka wala na yung mga nangyari sa kanya noon. Hindi ko alam. Gusto ko mang magtanong ngunit ayokong buksan iyon sa kanya. At isa pa, nasa trabaho kami. Hindi magandang pag-usapan ang tungkol dun dahil hindi naman iyon related sa trabaho namin. Ayokong magkaroon ako ng bad impression sa unang araw ko dito. Tsaka, wala rin namang binabanggit si Princess. Mabilis ko lang nakuha ang lahat ng itinuturo sa akin ni Princess dahil talagang tinutukan niya ang pagtuturo sa akin. Tuwang-tuwa pa talaga siya na nakasama niya ako ngayon. At hindi ko alam kung maniniwala ako sa ipinapakita niya sa akin o hindi. Naalala ko rin yung mga sinabi ni Cherry at Layla tungkol sa kanya. "Kailan ka bumalik dito?" tanong ni Princess habang naglalakad kami pabalik sa table namin dito sa cafeteria. Lunch break na, at dahil kasabay namin ang mga ibang empleyado, medyo maraming tao dito sa cafeteria at maingay. A week after graduation. I'm not sure. Nagkibit ako ng balikat. Tumano naman ito. "Where are you staying now? If you don't mind me asking." Tipid itong ngumiti. "Hila mommy and daddy," may pag-aalangan kong sagot. "Sa mga Fontanilla." "Really? Wow." Medyo gulat nitong sabi. "Sobrang tuwa siguro ng mga magulang mo na bumalik ka na." Tumango lang ako at ngumiti. Hindi ako sigurado kung may gusto ba itong malaman o sadyang curious lang siya kung saan ako nagstay dito. Pakiramdam ko ay mayroon itong gustong sabihin sa akin ngunit hindi ko iyon matukoy kung ano. "Bago ka pa lang rin dito, no?" Inilapag ko ang tray na hawak ko sa ibabaw ng table. Umupo na rin ako sa kabilang gilid kung saan kaharap ko si Princess. "Yup, pero hindi naman ganun kahirap ang trabaho kaya mabilis ka lang matututo," tugon nito. "Tsaka, mababait naman yung mga kasama natin kaya hindi ka mahihirapang makisama." Ngumiti na lang ako saka tumango sa kanya. Nagkwentuhan pa kami sa mga alam na niya tungkol dito sa company na to habang kumakain. At kahit nakangiti ito habang kausap ako ay hindi ko alam kung bakit parang may kakaiba akong nararamdaman. Parang hindi ako panatag na kasama siya. "Ayla," sambit nito. Tumingin ako sa kanya. Malungkot naman itong nakangiti sa akin. "I want to apologize for everything that I said to you before." Binitiwan nito ang tinidor na hawak sa kamabilis na hinawakan ang kamay ko. Makikitaan mo rin ng sincerity ang mga mata niya. "I can't blame you," simpleng tugon ko. "Naiintindihan ko kung bakit mo nasabi ang mga yon." "Yeah, but I shouldn't have said those words." Masyado akong nagulat sa mga nalaman ko, at siguro, masyado rin akong nasaktan na malaman ang tungkol sa inyo ni Chino, walang pag-aalinlangan itong sinabi. "But I already learned my mistake. I regret everything." Nawalan rin ako ng mga kaibigan dahil sa nararamdaman ko para sa kapatid mo. Bumuntong hininga ito saka binawi ang kamay.
I'm sorry, Ses. Leon lang ang nasabi ko saka apologetic na ngumiti. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko dahil nakaramdam ako ng awa sa kanya. No, Ayla. I'm sorry, Anya. Ngayon ko lang na-realize na ang tanga ko noon. Ikinahiya ako ng mga kaibigan ko. Sa bagay, totoo namang nakakahiya talaga ako noon. Marahan itong tumawa. Ngayon ko talaga pinagsisisihan na nagustuhan ko ang kuya mo. Dapat talaga, nakinig ako kay Rian. Muli itong tumawa. Don't worry about it anymore. Wala na yun sa akin. Naintindihan ko yung pinagmulan ng galit mo. Ngumiti ako sa kanya. Tumitig ito sa akin saka muling humawak sa kamay ko. Mahigpit niya layong hinawakan. Thank you. I really regret everything, pahayag nito. Alam ko, hindi ka na ganon kakomportable sa akin ngayon. Pero sana, bumalik pa rin tayo sa dati. I want to reach out to Rian and Yvette too. Kahit kina Leila at Cherry, pero ilag na ilag sila sa akin. I can help you talk to them if you want, alok ko. Hindi ko rin alam na nagka-problema kayo noon. Mainly because of my stupidity. Bumuga ito ng hangin. Sana talaga bumalik tayo sa dati, Ayla. Napaka-hopeful ng tinig nito. Ngumiti lang ako dahil hindi ko masabi kung babalik pa kami sa dati. Gusto ko rin sanang itanong kung gusto pa niya si Chino hanggang ngayon o hindi na pero hindi ko na lang ginawa. Hindi rin naman siya nagtanong tungkol sa amin, so siguro wala na siyang pakialam doon. Mukhang hindi na siya interesado. Ang pakay na lang siguro talaga niya ang magkaayos-ayos kaming magkakaibigan. Patapos na ang unang araw ko dito sa trabaho at masasabi ko na mayroon na akong natutunan lalo na't sa payroll process ako na-assign. Maayos akong naturuan ni Princess sa lahat ng kailangan kong matutunan. Naging panatag na rin naman ang loob ko sa kanya. Mukhang totoo naman ang lahat ng mga sinabi niya sa akin, at iyong paghingi niya ng paumanhin. Parang bumalik na nga kami kaagad sa dati, layong close na close talaga kami. Mabuti na lang rin at nandito siya dahil kahit papaano ay may makakasama ako. Hindi na rin ako mahihiyang magtanong kung sakali. Ma'am Princess, bago yata. Curious na tanong ng isang lalaking nakasalubong namin habang naglalakad kami palabas. Sumulyap pa ito ng tingin sa akin. Huminto si Princess kaya huminto rin ako. Oo, newly hired, tugon ng kasama ko. Ngumiti ako sa lalaking nagtanong nang tumingin ito sa akin. Matangkad siya at malaki ang katawan. Parang nagbubuhat to ng mabibigat. Mukha rin siyang matanda pa sa amin. Sumisilip rin ang tattoo sa may sleeve ng suot niyang puting t-shirts. Ah, sige, ma'am. Tumango ito saka na dumiretso ng lakad. Hindi ko alam kung saang department siya. O baka sa production siya dahil hindi naman siya naka-uniform katulad ni Princess na naka-polo shirt na may logo ng company. Si Froilan, usual ni Princess nang magpatuloy kami sa paglakad. Line leader sa production. Sa mga ongoing process. Ah okay. Tumango-tango ako. Mukhang close naman ang mga nasa HR sa mga nasa production, no? Napansin ko kasi kanina na panay ang pasok ng mga production workers sa office. I'm not saying na hindi sila pwede roon, pero nakikipagkwentuhan pa sila sa mga nasa HR. Bukod pa doon, kaninang lunch ay hindi naman ilag ang mga empleyado sa amin. May mga nagtanong rin kay Princess at sa ibang kasama ko sa HR kung bago ako. Siguro dahil ngayon pa lang nila ako nakita dito. Oo, mababait naman kasi yung mga kasama natin. Mababait rin naman yung mga nasa production. May iilan nga lang na pasaway. Tipid itong ngumiti. Pero kapag payday, nanlilaber sila. Lalo na yung si Froy. Tinaas baba nito ang mga kilay kaya natawa ako, parang kilala mo na rin ang lahat ng mga nagtatrabaho dito, ha? Puna ko. Bawat kasi makasalubong namin kanina ay pinapansin siya at tinatawag. O baka dahil mabait talaga si Princess kaya marami na rin siyang kaklose dito sa iba't ibang department. Yung iba lang, layong iba, hindi naman, wika niya. Magko-commute ka ba o may susando sa'yo? Tanong nito nang makalabas na kami sa company premises. Sakto ring may tumigil na jeep sa may di kalayuan na nagbababa ng mga pasahero na nagtatrabaho rito. Sasanduan ako, tugon ko kahit na medyo kinabahan. Ah, sige. Mauna na ako, ha? Magko-commute lang kasi ako. See you tomorrow. Nagmamadali nitong sinabi. Tumango na lang ako sa kanya kahit na hindi na niya nakita dahil hinabol na niya ang jeep.
Mabuti na lang rin at hindi na siya nagtanong pa sa kung sino ang susando sa akin dahil hindi ko alam kung sasabihin ko na si Chino. Agad kong kinuha ang phone sa bag para i-text si Chino na nakalabas na ako. Alam naman niya ang oras ng paglabas ko ngunit gusto ko lang sabihin ulit. Hindi naman ito nag-reply sa akin kaya naisip ko na baka nagbabiyahe na yun papunta dito. Ang sabi kasi niya kaninang ka-text ko siya ay sa site lang siya at hindi nadadaan pa sa office nila. Anytime naman daw ay makakaalis siya dun dahil check lang niya yung mga materials dun. Ilang minuto pa akong naghintay hanggang sa manato ko ang sasakyan niya. Malapad akong ngumiti at lumapit kung saan siya huminto. Hindi naman niya pwedeng iparada ang sasakyan sa mismong tapat ko dahil nakakaabala sa ibang sasakyan na paparating. Kanina ka pa. Sorry, hinintay ko pa kasi yung pagdating ng ibang materials, aniya nang lapitan ako. Kaagad rin siyang humawak sa bewang ko. Okay lang. Ilang minuto pa lang naman akong naghihintay. Ngumiti ako. Iginaya niya ako patungo sa kabilang side ng sasakyan saka binuksan ang pintuan para sa akin. Nang makasakay na rin siya loob ay nagsimula na kaming bumiyahe paalis. How's your first day? Okay naman ang mga kasama mo? Tanong nito saka ako sinulyapan ng tingin. Okay naman, tugon ko. Kasama ko rin si Princess. Doon rin pala siya nagwo-work. Malapad akong ngumiti. Princess. Ulit niya sa kabahagyang kumunat ang noo. Tumango ako. Don't get too comfortable with her, Ayla. May babala ang tinig nito na ikinakunot ng noo ko. Ha! Naguguluhan kong sabi. Si Princess yon, Chino, layong kaibigan namin nila Rian at Avet. Baka sakaling nakalimutan na niya ang tungkol sa kanya o baka ibang princess ang naisip niya. O di naman kaya ay alam niya talaga kung sino ang tinutukoy ko ngunit dahil sa ginawa ni Princess noon, may lihim siyang galit sa kanya. I know who Princess is, depensa nito. Just baby, don't get too close to her again. Alam ko ang lahat ng mga sinabi niya sa'yo noon. Hindi rin maganda yung ugali na ipinakita niya dati. Ipinakita niya sa mga babaeng napapalapit sa'yo. Pagkukumpirma ko kung iyon nga ang ibig niyang sabihin. Yup. She's crazy. You don't wanna be friends with her again. Umiling ito habang nakalingon sa akin. Seryoso rin ang tinig niya. Hindi na lang ako sumagot. Wala naman akong alam tungkol doon sa mga ginawa ni Princess sa mga babaeng naging malapit sa kanya dahil wala na ako dito. Hindi rin naman naging detalyado ang mga kwento nila Cherry at Layla tungkol doon. Pero pakiramdam ko naman ay okay na si Princess ngayon. Halata naman na nagsisisi siya sa mga sinabi niya sa akin at sa mga iba pa niyang nagawa. Humalik ako kay Mommy nang makarating kami sa bahay. Ganon rin naman ang ginawa ni Chino. Ginulo pa niya ang buhok ni Dominic na nananahimik sa sofa habang nanunood sa TV. So, how's your first day, anak? Maayos naman ba ang mga kasama mo doon? Mababait. Excited na tanong ni Mommy habang umuupo ako sa tabi niya. Si Chino naman ay nagpaalam na magbibihis na muna. Yes, May, sagot ko. Hindi pa naman po ganun kahirap yung trabaho ko. Ewan ko lang po sa mga susunod pa na araw. Baka dahil first day ko lang kaya easy peasy pa. Pero kapag tumatagal na, nakaka-stress na pagkatapos naming magkwentuhan ni Mommy ay nagtungo na ako sa kwarto. I texted Rian about Princess and everything she said. At sinabi ko sa kanya na magkasama kami sa iisang department. Don't trust Princess. Just be civil to her. Hindi na siya yung dati mong kaibigan, Ayla. Nakakunot lang ang noo ko nang basahin ko ang reply niyang iyon. Why do I feel like they are giving me all the warnings about her? What could she have possibly done before? Baka mas may malala pa siyang ginawa noon na hindi na nila nasabi. Nakalimutan ko ang tungkol kay Princess nang mag-dinner na. Sabay-sabay kaming kumain just like usual in this family. Do you feel comfortable with your workmates, Ayla? Tanong ni Daddy habang kumakain. Opo, they teach me the things that I should learn in the work assigned to me, nakangiti kong sagot. That's good, tumatango nitong sabi. When your coworkers are nice, hindi ka masyadong mahihirapan sa trabaho. Having good workmates will always make you feel excited to go to work. Tumango ako bilang pagsang-ayon. Well, that came from a man who has been working for more than a decade.
At hanggang ngayon, alam kong excited pa rin siya sa pagpasok sa trabaho kahit ilang taon na siya sa pinagtatrabahuhan niya. Kaya nga dati ay iyon ang pinag-aawayan nilang dalawa ni Mommy. I couldn't agree more, Dad, says Chino. Nang lingunin ko siya ay tumingin ito sa akin saka itinaas ang dalawang kilay at ngumiti. Lihim ko siyang inirapan na mas lalong ikinataas ng mga kilay niya dahil naalala ko si Ira. Ngayon ko lang naisip na hindi ko pa siya masyadong natatanong tungkol sa kanya. At hindi na ako makahintay na umalis dito sa harapan ng mesa para makapag-usisa tungkol sa kanila. Lalo na yung sinabi ni Ira noon nakatatapos lang niyang maligo habang si Chino ay nasa shower room pa. Ha! Alam ko naman na hindi sila dahil sinabi niya, at sinabi na rin ni Yvette. Sinabi rin naman niya na hindi sila sabay naligo, but because Ira picked up his phone to answer my call, that basically means they were together. So nasaan sila noong kasagsagan ng ulan? Sa office? Psych, I guess not. Nang matapos kaming kumain ay nagpalipos muna ako ng oras sa sala kasama ang mga magulang ko. Si Chino naman ay nauna nang pumasok sa kwarto niya. Nangangati na ang mga paa ko na sundan siya doon para papakin ng mga tanong tungkol kay Ira ngunit hindi ko magawa dahil nasa sala pa ang mga magulang namin. Noong magpaalam sila na magpapahinga na ay sinigurado ko muna na nakapasok na sila sa kwarto. Nagawa ko pang ihatid si Dominic sa kwarto niya kaya takang-taka niya akong tiningnan na parang may mali sa ginagawa ko. Mabilis akong pumasok sa kwarto ni Chino nang masigurado na wala nang makakakita sa akin. Agad ko ring isinarado ang pintuan. Nadatnan ko siyang nakatutok ang phone niya sa tenga at mukhang may kausap o tinatawagan. Nagulat pa ito sa biglaan kong pagpasok sa kwarto niya. I was about to call you, natatawa niyang sabi saka na inihagis ang phone sa kama. Tumaas ang dalawang kilay ko saka humalukip-kap na naglakad palapit sa kama. Umupo ako sa gilid habang nakatingin sa kanya. Kumunot naman ang noo nito na at halata ang pagtatanong at pagtataka sa mukha. Layong sinabi ni Ira noon na sabay kayong naligo, what? Gulat niyang sabi na ikinatigil ko sa pagsasalita. Kailan kami nagsabay sa pagligo ni Ira? At bakit kami magsasabay? Kunot na kunot ang noo nito. Napaatras pa ito ng lakad palapit sa computer desk saka inihilig ang palad doon. Hindi rin niya ako nilisan ng tingin habang naghihintay sa sasabihin ko. Sinabi niya yun noon, pahayag ko. Noong magpapusando sana ako sayo sa sementeryo. Noong malakas yung ulan. Hindi ko alam kung bakit niya sinabi yun pero hindi totoo yun. Humakbang ito palapit sa akin at umupo sa tabi ko. Did you barge into my room because of that? Mahina itong tumawa na ikinairap ko. Pero magkasama kayo noon. Hindi ko pinansin ang huling sinabi niya, we are office mates, baby. Muli akong napairap sa naging sagot niya, I'm sure workmates won't touch each other's phones, I retorted. Magkasama kayo noon, di ba? Nanghiram siya ng phone para i-text ang dad niya. Paglabas niya sa pantry, dun niya sinabi na tumawag ka, depensa nito sa sinabi ko. And as far I remember, yes. We were still at the office at that time. We were just about to go off. Kaya ka ba sumang-ayon sa sinabi ni Daddy dahil nag-e-enjoy ka rin sa mga workmates mo? Dahil kay Ira, malakas itong humalaklak habang naiiling. Hindi, Ayla, aniya. It's not just about Ira. Come on, baby. Nag-e-enjoy ako sa trabaho ko at oo, nag-e-enjoy rin ako sa mga kasama ko. And that's in general, okay. Hindi lang kay Ira. Isn't she your type? Curious kong tanong habang nakatingin sa kanya. No. Umiling ito habang nakangiti.